Ang puso mo'y maihahambing sa kumikinang na hamog kapag nasinaga ng araw, katulad dito ng napakagandang bulaklak. Sa simpleng salita, para sa sumulat ng tulang ito, napakabusilak ng puso ng taong tinutukoy niya. Inihalin tulad niya ito sa kumikinang na hamog sa umaga at sa ganda ng bulaklak na simbolo ng kainosentehan. Sa mga ginamit niyang salita, masasabi nating babae ang sumulat nito. Mahal kong Iwaki. Hindi masabi ni Mikan! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Bakit kaya siya nag-react ng ganun? Mikan, anong nangyari? Okay ka lang ba? Ay, wala yun, Shimi. Tachibana, may sasabihin ka ba? Wala po, sir. Pasensya na kayo. Kumikilang siya. Mahal kong Iwaki. Ay! Huh? Ikaw lang pala, Shimi. Nagulat ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatayo dito? Ha? Wala. Wala lang. Bakit parang ang weird mo ngayon, Mikan? Talaga? Masyado ka na maraming napapansin. Hindi ko pa nasasabi kay Shimi na may gusto ko kay Iwaki. Hindi pa rin niya alam ang sikreto ko. Pero sa totoo lang, gusto ko nang sabihin. Talaga? Ganun pala! Shimi! Okay si Iwaki! Good choice siya! Mikan, galingan mo sa support mo sa love life mo! Maraming salamat, Shimi! Kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol doon, pwede na namin pag-usapan ni Shimi si Iwaki. Alam mo ba, ang cute-cute ni Iwaki kanina. Alam mo ba, ang cute-cute ni Iwaki kanina. Alam mo ba, ang cute-cute ni Iwaki kanina. Mikan, 15 minutes pa bago dumating yung susunod na bus. Ganun ba, Shimi? Pero paano kung hindi ganun ang maging reaksyon ni Shimi? Ano? Si Iwaki? Mikan, hindi ka ba marunong pumili ng gugustuhing lalaki? Mas okay pa si Yoshioka kesa sa kanya. Double strike. Hindi ko pa rin masabi. Okay ka lang ba? Ay! Kanina ka pa tulala, ano bang iniisip mo? Nakangiti ka tas bigla kang malulungkot. Ang weird ng ikinikilos mo. Umamin ka nga sa akin, Mikan. Siguro meron kang itinatago sa akin, no? May tinatago ako sa kanya. Pero hindi ko naman sinasadya yun eh. Alam mo ba, Mikan, gabing-gabi na ako natulog kasi nanood pa ako ng TV. Tinapos ko pa yung Remembering My First Love. Natouch talaga ako sa pelikulang yun kaya tinapos ko. Kapag nanonood ako ng mga ganong palabas, parang gustong-gusto kong ma-in-love. Sa palagay ko, okay din namang ma-in-love paminsan-minsan, hindi ba? Here yung ashtray, oh. Ha? Ang pakiramdam na ma-in-love? Sa palagay ko, masaya yun. Sasabihin ko na ba? Sasabihin ko na sa kanya. Ito na ang chance ko. May sasabihin ako, Shimi. May sasabihin ako, Mikan. Tignan mo si Iwaki. Alam mo ba, si Iwaki,
Sa palagay ko, siguradong isa siyang... Wala, kalimutan mo na lang yun. Ano yun? Ano yung gusto mong sabihin tungkol kay Iwaki? Sabihin mo na sa akin! Sabihin mo na, ano yung tungkol kay Iwaki? Ha? Ha? Ano yun? Wala lang. Ha? May itatanong ako sa'yo. May gusto sana akong itanong sa'yo tungkol doon sa sinasabi mo kanina. Ha? Ano yun? Nung kumakain tayo ng lunch kanina. Nung kumakain tayo? Hindi ba? Nakatingin ka sa field kanina? Ah? Meron ba ako nasabi? Kalimutan mo na lang. Ha? Iwaki! Sir? Isulat mo sa board sa likod yung sagot sa question number 3. Puno na kasi dito sa harap. Opo. Malapit na siya. Kinakabahan ako. Anong gagawin ko? Hindi ko na kaya. Ha? Huh? Huh? Nahalagaan niya. Nasaan si Papa? Lumabas siya. Kanina pa siya nakaalis. Saan siya nagpunta? Hindi ba rest day ngayon? Magpapagupit daw siya. Oh. Si Papa! Bibili ng computer! Gusto ko pa lang po siya. O sige, asin na lang po. Teka, unggoy na lang po, Mama. Welcome po, sir! Welcome po, sir. Ano pong may tutulong po sa inyo? May gusto lang akong tingnan. Bibili ba kayo ng computer? Meron po kaming bagong promo kayo, sir. Napakaganda po ng taling nyo. Hindi lang yun. Marami din kaming sales items kayo, sir. Napakagaling po ng mata nyo, sir. Ito ang pinakabago namin computer. Kararating lang po. Kumpara sa mga lumang model, mas madali itong gamitin. Mas mabilis din po ito. Ano po desisyon nyo? Ito na ang chance nyo. Bumili ka ng computer, Papa! Pwede deliver daw nila after 2 to 3 days. Bakit bigla mo na lang naisipang bumili ng computer? Ha? Wow! Yung pinakabagong model! Bakit bigla yun na lang po naisipang bumili ng computer, Papa? Oo nga. Ba't bigla kang napabili, Papa? Pagkatapos ko magpagupit, bigla na lang gumanda ang mood ko. Kaya napabili ko. Kayo talaga, Papa? Ay, gumastos ka na naman. Pero sa palagay ko, okay lang naman yon. Mapapakinabangan naman natin yung computer eh. Di ba, Yuzuhiko? Oo, tama ka. Yahoo! May computer na kami! Saan naman natin ilalagay yung computer na yon? Malaki yun, hindi ba? Doon. Hindi pwede. Pag nilagay natin yun dito, hindi na ako makakapag-plansya ng damit. Wala na ako patungan na siya. Hindi yan pwede dito.
Papa. May gusto sana ako itanong sa iyo. Yung binili mong computer, mahal yun, di ba? Nag-iisip ako ng paraan. Bakit ba bumili ka na naman? Hindi ba't kakabili mo lang ng ganon? Ba yun? Word processor yun. Oh, pero hindi ba magkapareho lang naman ang word processor at computer? Bakit bumili ka na naman? Nagkakamali ka. Ba yun? Ano naman ang pinagkaiba ng mga yun? Basta magkaiba yun. Sobrang magkaiba. Paano kaya maintindihan kung hindi mo ipapaliwanag? Inaalala niyo pa rin ba yung tungkol sa computer? Kano na nga. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Malaki po ang pakinaban ng computer, Mama. Marami pong magagawa si Papa gamit yun. Imposible yung sinasabi mo, Megan! Ganun po ba, Mama? Sigurado hindi niya yun gagalawin. Ano po ba nangyayari sa inyo? Sa totoo lang, napakahirap pagsabihan ng Papa mo. Hindi naman siya nakikinig. Naalala mo ba nung bumili siya ng word processor? Nung bumili po siya ng word processor? Wow! Bumili po kayo ng word processor? Sabi ni Papa, tutulong daw siya sa pagpiprint ng mga New Year greeting cards. Ito yung mga address. Napakagaling nito! Isang beses mo lang itatype pagkatapos hindi mo na kailangang ulitin ng maraming beses. Napakagaling talaga nito! Tapos na! So, basta tapos din ako. Pagod na pagod ako. Napakagaling mo talaga, Papa! Ipe-print ko na. Bakit, Papa? Bakit? Anong nangyari, Papa? Naku, lumampas! Pumalpak si Papa. Bakit ganito, Papa? Pinasa mo ba yung manual niyan? Pugi ka lang, Papa. Oo nga, no? Ganun nga po nangyari noon. Kung tama ako, hindi na ulit ginamit ni Papa yung word processor na yun. Ganun na nga. Kung ganon, yun pala ang dahilan kung bakit kayo kinakabahan. Sana naman hindi na maulit yung nangyari noon. Kundi sayang lang ang pera. Tama yung sinabi ni Mama. Madali kasing sumuko si Papa kapag nahihirapan siya sa isang bagay. Naku, sinabi mo pa, ganun din ang nangyari nung bumili siya ng golf set, hindi ba? Oo nga, ganun din po. Wow, naglalaro na kayo ng golf ngayon, Papa? Oo. Okay din yan para makapag-exercise naman siya paminsan-minsan, hindi ba? Tama ka dyan. Ay! Itinagulang ni Papa yung golf set niya at hindi na ulit niya ginamit. Tama ang sinabi mo. Sana naman hindi ganun ang mangyari sa binili niyang computer. Nag-aalala ako. Papa? Oh! Nagalit kaya si Papa sa narinig niya? Kailangan magpakabit ng internet para mapakinabangan niyo ng husto. May sasabihin po ako. Tingnan niyo, nagbabasa po siya ng libro tungkol sa computer. Oo nga, no. Sa palagay ko, hindi galit si Papa. Magandang sign po ito. Mukhang gagamitin na yun, kaya sigurado hindi yun nasasayang. Oo, tama ka. Ano ba itong sinasabi ditong internet service provider? Nandito na ako. Welcome home! Nandito na yung computer, Papa! Sandali. Hindi ba ilalabas si Papa yung computer? Itong siya, Papa, hindi mo pa ba isa-set up? May ginagawa pa ako. May ginagawa pa raw siya. Mukhang kinakabahan yata siya ngayon. Mukhang ganun na nga. Internet service provider, internet protocol, modem, interface, browser. Ay. Hindi pa rin niya binubuksan yung computer. Oo nga. Sasabihin ko na sa kanya, Papa, gamitin niyo na po yung computer. Saka na natin yung pag-usapan. Pero kawawa naman ang lalaki.
Alam mo, Megan, Ano po yun? sa palagay ko nape-pressure si Papa. Ha? Sumusuko na agad siya? Di pa ngayon na ilalabas? Ha? Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Huh? Si Mama sa hapon? Mag-uumpisa na ang bagong episode. Uy! Pagkakabit ng pagkakala ng pagtataksil, ano kaya mangyayari sa kabanatang ito? Sino babaeng yun? Tita, hindi ko siya kilala. Maniwala ka sa akin. Bigla na lang siya lumapit sa akin. Akala mo ba paniniwalaan ko yan? Kitang-kita ng mga mata ko. Nakita ko nagyayakapan kayo ng babaeng yun. Hindi, nagkakamali ka. Pangakamukha lang ako ng lalaki yun. Huwag mong bilogin ang ulo ko. Mabuti pa umamin ka na. Ganito si Mama pagkatapos mananghalian. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sige pa. Dagdag pa. 1, 2, 1. Si Mama habang nag-aerobics. Akala ng snail, mananalo. Napakabagal. Wala siya sinabi sa mga kalaban niya. Mama, sa lumang kwento. Palala ang sitwasyon sa naturang kumpanya. Hindi ba rin tumitigil ang mga welga dahil ayaw makinig ng management sa hinaingila. Ayon sa mga leader ng punyo, hindi sila titigil hanggang hindi nakikipagdialogo sa kanila ang CEO ng Si kumpanya. Mama medyo nilamig pa dahil gabi na. Ayaw silang pakinggan. Kadalasan, ganito ang mga gawain ni Mama. Nilalabas na niya ang basura, tapos ilalagay na dito kahit hindi naman ito ang tapunan ng mga basura. Ang pamamaraan ni Mama! Mrs. Tachibana, may package po kayo. Oh, dyan o! Ayos! Dumating na rin yung package na hinihintay ko. Wow! Wow! Oysters pala yan! Sabi nung kaibigan kong taga Hiroshima, tuwing simula ng tagsibol, may nahuhuring masarap na oysters. Kaya ito, ang dami niya pinadala. Mukhang masarap nga. Mama, ano pong lutong gagawin niyo para sa hapunan? Shabu-shabu o prito? Ay, dapat bonggang iluluto ko ngayon. Minsan lang tayo nakakakain ng oyster eh. Pwede ko itong gawing stewed or grilled. Wow! Mukhang masarap yun! Ha? Pero huwag ka naman ganyan na puro ka lang kain ha. Tumulong ka rin minsan. Itambak mo na yan dun sa basurahan, Mekan. Okay, ako na pong bahala. Pa isang linggo na kukulit tayo yung recycled at non-flammable. Ay? Huh? Basurahan? Pero teka, hindi naman basurahan ang tawag dito ah. Bakit nga ba ako pumayag sa sinabi ni Mama? Mama, wait lang po. Hindi naman po tapunan ng basura yun eh. Gas meter po yun. Oh? Oh? Ah, oo nga. Gas meter nga pala yun. Naku, basurahan ba sabi ko kanina? Mali pala. Sinabi na baka ng mga basura yun. Bakit naman? Doon nakatambak ang mga basura eh, kaya yun ang tawag ko doon. Pero hindi naman po dapat doon tinatambak ang mga basura eh. Eh, nung sinabi kong itambak mo na yung basura, alam mo agad na doon yung nakalagay. Bakit ngayon ka pa nagrereklamo? Delivery action? Ay! Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Ang sinasabi ko lang, ang weird po na pamamaraan nyo sa mga gawaing bahay. Hindi ko po alam kung nananadya ba kayo kung kakaiba lang talaga sa ng utak nyo. Ano ibig mo sabihin? Hey. Ganito na lang ang gagawin ko. Hindi ko na lang papansinin ang pamamaraan ni Mama para hindi ako maapektuhan. Mekan! Ano po yan? Alam mo ba kung nasaan yung tipat? Kanina ko pa hinahanap yun pero hindi ko pa rin makita eh. Ito po ba yun? Ayan pala eh. Saan mo nakita yan? Nakita ko po dun sa mesa. Hindi naman po kasi kayo nagliligpit eh. Oh, oo nga pala. Nakalimutan ko. Salamat. Oh, may red bean mochi pa sa rip. Isabay natin sa tsaa. Talaga po, ayos! Red bean mochi, halika na! Oh? Kaya pala tipat ang tawag niya sa measuring cup. Kasi yun ang mismong ginagamit niya sa paggawa ng tsaa.
Honey, okay lang po na gamitin yan pag gumagawa ng tsaa. Pero di tama na tipat ang tawag nyo dyan. Ang tawag po dyan, measuring cup. Ay, okay lang yun. Pareho lang din naman yun eh. Ito na kasing ginagawa kong tipat. Ang sarap naman. Oh, bagay na bagay talaga ang red bean mochi sa green tea. Ang weird niya talaga. Mama, di po ba meron tayong totoong tipat? Eh, bakit po pilit nyo pa rin ginagamit ang measuring cup na yan para sa tsaa? Ang arte mo talaga, ganun din yun. Kahit ano pang tipat ang gamitin, hindi naman magbabago ang lasa ng tsaa. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Hindi naman po kasi talaga tipat yan eh. Kasi naman, hindi maganda ang hugis ng tipat. Mahirap kasing linisin yun. Dahil ganito ang hugis ng tipat, naiipit ang mga dahon ng tsaa pag hinuhugasan. Kaya ko nasabing mahirap itong linisin. Lalo na sa tray na sa loob nito. Doon naiipit yung mga dahon. Hindi ko na natatanggal yun pag nililinis ko. Kahit ilang beses ko pag kuskusin, hindi ko pa rin matanggal. Naiintindihan mo ba ang ibig ko sabihin? At syempre, alam ko yun dahil 20 beses ako nag-experiment sa paggawa ng ganitong tsaa. Kaya ko din na-discover na mas maganda gamitin ang measuring cup. Kaya pala, gusto nyo pala talaga yan dahil madaling linisin. Oo naman, kaya para sa akin, mas okay gamitin ang tipat na to. Hindi na ako nahihirapan sa paglilinis. Hindi nga po tipat ang tawag dyan eh. Talino talaga ni Mama. Gets ko na po, ang tipat para sa inyo ay yung madaling gamitin. Basta pag pupunta dito yung classmates ko o kung may bisita ako, ito po ang gagamitin yung tipat, ha? Ano? Bakit naman, Megan? Wag niyo na pong itanong! Basta mag-promise kayo sa akin! Hoy, ano bang problema mong bata ka? Kung malalaman ng iba na ganito ang ginagamit kong style, baka gayahin pa nila. Huwag mo na lang pansinin si Mama, ha? Basta para sa akin, ikaw pa rin ang totoong tipat. Andito na ako! Halika, tuloy ka lang, Mrs. Misoshima. Pasensya ka na sa abala, ha? Sandali lang, ha? Kukuha lang ako ng tsaa. Hintayin mo ko dito. Naku, hindi na. Okay lang ako. Aba, Megan. Mama, kasabay niyo pala si Mrs. Misoshima? Aba, salamat dito, ha? Mama, teka lang. Pagkain ko yan eh. Kumuha ka na lang ng iba. Ipag-init mo na rin ako ng tubig para sa tsaa. Ito na, oh. Naman! Talagang sarili lang niyang iniisip niya. Mrs. Tachibana, ang tapa nga ng mukha mo nung bumibili ka sa sale kanina eh. Natawa naman ako doon. Pasensya na po sa paghintay. Aba, Mikan, parang kailan lang nung huli kitang nakita, dalaga ka na pala. Ganun po ba? Maraming salamat, anak. O sige na, ako na ang bahala dito. Okay. Po? Megan, nagkalimutan mong dalhin dito yung tipat. Wait lang po. Yung batang yun talaga. Pasensya na po, Mama. Salamat, okay na, kumpleto na. Mrs. Tachibana, yan ay... Tipat ba yan? Ikaw talaga, Mrs. Tachibana. Ang